Uy Miguel, saan ka pupunta? Sandali mga pinsan, mukhang hindi normal na tao yan ah. Baka yun yung tinutukoy ni Lolo na aswang. Stay. Ako si Miguel. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 22 years old pa lang ako. Laking Manila na ako, pero sa isang sikat na tourist pa talaga ako ipinanganak at dun din nagkaisip. Pero hindi ko napapangalanan kung saan. Umalis kami doon nung 8 years old pa lang ako. Ang huling uwi namin doon ay 15 years old ako. Kaya naman excited na ako na makauwi ulit doon matapos ang 7 years. Dahil makikita-kita kami ulit ng mga pinsan ko, lalo na si Lolo Braulio. Siya kasi yung nag-alaga sa akin nung bata pa lang ako eh. Si Lola Belenda naman na asawa niya, ewan, bigla na lang daw kasing nawala at hindi na nagpakita. Paniniwala nila na kinain daw ng buhaya sa ilog. Mga magulang sila ng papa ko. Siman ng trabaho ni papa, kung kaya't minsan na lang kami makapagbakasyon sa probinsya. Sa Manila na kasi kami nakabili ng bahay at lupa. Taga Manila rin kasi ang mama ko. Bunso si papa sa 4 na magkakapatid. Hindi ko na naabutan si Lola Belenda dahil nung 2 years old pa lang daw si papa, bigla na lang daw nawala si Lola. Ang usap-usapan nga raw, kinain nga raw ng buhaya. Summer nito, nang umuwi si papa sa Pilipinas, kaya nagdesisyon kami na umuwi na rin sa probinsya nila. Namiss ko talaga ang lahat. Halos hindi ko na makilala yung mga kamag-anak namin dahil sa sobrang tagal namin hindi nagkita-kita. Matanda na rin si Lolo Braulio. Halos makuba na to at mahina na rin ang pandinig. Sabi nila, madalas lang to nakaupo sa rocking chair nito, umaga at hapon. Pero nagulat ako dahil nakilala niya pa rin ako hanggang ngayon. Sabi ng mga tiyahin ko at pinsan, mahina lang daw ang pandinig ni Lolo at malabo na rin daw ang paningin. Pero matalas pa rin daw ang memorya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko na yung matitigas niyang katawan. Tanda na siya yung matanda na talaga. Naalala ko pa nung bata pa ako. Madalas niya ikwento yung tungkol sa mga aswang. Panakot niya sa amin to ng mga pinsan ko na huwag daw kaming pumunta sa ilog. Sabi kasi niya sa amin, ang mga buhaya raw at mga aswang ay nagtutulungan para makapangbiktima ng tao. Ginagamit daw ng mga aswang ang mga buhaya para kumuha ng biktima nila. Paraan daw ng aswang to para itago yung pambibiktima nila sa tao. Sa tuwing may kitang parte ng katawan ng tao sa ilog, madalas na pinagkakamalan na yung mga buhaya. Pero paliwanag ni Lolo, malalaman mo raw na aswang ang nang biktima dito kapag ang lamang loob daw ang nawawala sa katawan ng tao. Kapag buhaya naman, minsan may naiiwan pang ilang parte ng tao na lumulutang sa tubig. May paniniwala raw kasi na sa tuwing may bibiktima yung tao ang buhaya, dinadala na muna nila to sa kabilang pampang na hindi makikita ng mga karamihan. Para raw hintayin na muna na kuhain ng nag-aalagang aswang sa buhaya yung mga lamang loob ng tao bago niya kainin ng tuluyan o pagpipira-pirasuin to. Paniwalang paniwala kami ng mga pinsan ko dati sa kwento niya. Pero ngayon, natatawa na lang kami dahil isa lang yung kwentong panakot sa mga batang makukulit. Namiss ko rin yung araw na yon. Panahong malakas pa si Lolo. Ngayon kasi, tamang upo na lang siya sa kanyang rocking chair. Naghihintay na lumubog ulit yung araw at sumikat. Hindi namin inaksaya yung bakasyon namin sa probinsya namin. Marami talagang magagandang beaches dito. Tapos sobrang linaw pa ng mga tubig. Isama mo pa yung mga falls na nagsisitaasan. Masarap maligo dito lalo't sobrang linis nito. Halos ayaw ko nga umahon dahil nag-i-enjoy talaga ako. Kasama ko ang mga pinsan ko nito. Pero ang pinaka-close ko talaga ay sina Dodoy at Lalay. Mga kapwa kaidaran ko lang to. Sila kasi yung mga nakagisnan kong mga pinsan. Ang iba naman hindi ko gaano ka-close. Palibasa, kung hindi malalayo ang mga bahay, mga mas matanda sa amin o mas bata pa. Mukhang na-miss mo talaga to Miglot ah. Miglot talaga ang tawag nila sa akin kahit nung bata pa lang ako. Ewan ko ba sa pauso nila. Talagang na-miss ko kasi rito. Dati na kaming naliligo dito ng mga bata pa lang kami. May mga nagbago sa talon. Pero yung tubig, ganun pa rin. Sobrang linis at linaw. Tanda ko pa lang nung bata pa lang tayo. Muntik na ako malunod dito eh. Mabuti na lang nakita ako ni Miglot. Kaya tinawag niya si Lolo. Kung wala ka, sigurado ngayon hindi niyo na ako kasamang naliligo dito. Paano ba naman? Ubod ka ng pasaway. Sabing sa mababaw lang tayo eh. Pumupunta ka pa talaga sa bandang gitna. Oo nga. Ako yung naaalala kong kasama ka namin Miglot. Yung tinuli tayo ni Lolo Braulio dun oh. Itinuro niya pa yung malaking puno ng santol sa tabi ng falls. Doon kasi kami tinuli ni Lolo nung 8 years old pa lang kami. Si Lolo Braulio din ang tumuli sa lahat ng bata dito sa amin. Kilala siyang mandutuli sa lugar na to. Ah, oo. Hindi ko makakalimutan yun, insan. Tapos itong si Lalay naninilip pa. Siro ulo eh. Ano namang nakita mo nung sumilip ka, Lalay? Ha? Wala naman, kapiranggot na bulat eh.
Napakapilya kasi nitong si Lalay nung bata pa siya. Para rin siyang lalaki kung kumilos. Palibasa, halos lahat ng mga nakakalaro namin puro mga lalaki. Mga ilang oras din kami naligo dito sa talon. Pagka-uwi namin, sinalubong kami kagad ng masamang balita. May natagpuan na naman daw na kamay ng taong nakalutang sa ilog. Malapit lang dito sa amin. 3 beses na raw itong nangyayari sa loob ng taong to. Nakaraan daw kitang-kita nila kung paano kainin ng malaking buhaya yung tao. Ilang beses na rin daw pinagbabawalan ng lahat na huwag nang pumunta sa ilog na yon dahil sobrang delikado. Pero may mga tao pa rin naliligo dito na matitigas ang ulo. Nagkakagulo na naman kayo. Bakit? Pag nakita na namang parte ng tao sa ilog? Napalingon kaming lahat nang magsalita si Lolo na nasa likuran namin. Ang paniniwalang buhaya lang ang may gawa nun ay pinabulaanan niya. Ayon sa kanya ay hindi lang daw buhaya ang responsable sa karumal-dumal na nangyayari. Dahil nung araw pa raw, nangyayari na raw talaga to. Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Naku, hindi ka niya maririnig insan. Saka, kwentong pambata lang yan. Nakalimutan niya na yatang binata ng mga apo niya. Kaya yung mga dating kwento niya sa atin, kinukwento pa rin niya. Si Lolo talaga oh. Tama si Dodoy Miglot. Lagi yung sinasabi sa amin sa tuwing may nakikitang parte ng tao sa ilog ay kagagawan pa rin ng aswang. Oo, tanda ko nga. Ito nga yung kwento niya tungkol sa buhaya at aswang. Hindi ba't sabi nila, kinain din daw si Lola ng buhaya doon? Wala namang sapat na ebidensya. Dahil wala namang nakitang parte niya na palutang-lutang sa ilog. Kaya malabong kinain siya ng buhaya. Pero kung hindi siya kinain ng buhaya, nasaan na si Lola? Alam nyo, nakakatakot pa rin talaga na biglang nawala si Lola nang walang sapat na dahilan. Pero hindi ba dati, wala namang mga buhaya sa gawing yun? Madalas pa nga tayo doon ng mga bata tayo eh. Oo nga, pero ngayon delikado na ang lugar na yun. Alimaw kung ituring ng ibang mga buhaya. Liblib ang lugar sa bandang ilog kaya mas nakakatakot. Kapag sumigaw ka doon, walang makakarinig sa'yo. Mga ilang kilometro ang layo nito sa bahay. Dati kasi, maraming naliligo dito. Pero biglang nagkaroon daw ng mga buhaya. Hindi naman nila alam kung saan nanggaling ang mga yon. Lalo raw dumadami ang bilang ng mga to. Gusto ko tuloy subukang tignan yung lugar kung ano nang itsura nito. Kahit malayuan lang sana. Na-curious kasi ako nito. Kaya ng gabing to, sinubukan kong banggitin sa dalawa ang plano kong pumunta sa ilog. Nagsisiraan ka na ba ng bait, Miglot? Alam mong delikado ang ilog na yun. Ayoko, baka mapano pa tayo dun. Sige na insan, sisilipin lang natin. Sa malayo lang tayo. Hindi naman tayo lalapit sa tubig eh. Kahit na insan, mukhang alanganin pa rin yung nasa isip mo. Isa pa, papagalitan din tayo kapag lumapit tayo dun. Yun ay kung ipapaalam natin sa kanila na pupunta tayo dun. Pero hindi naman, di ba? Ikaw talaga kahit kailan kung ano na yung nasa isip mo. Hanggang ngayon, pilyo ka pa rin talaga, Miglot. Sa aming tatlo kasi, ako yung may pinakamatigas ang ulo. Nung bata pa lang kami, madalas na nadadamay sila sa kalokohan ko. Kaya asar na asar sila sa akin noon eh. Pag kami nadamay na naman sa kalokohan mo, makikita mo talaga, Miglot. Ano ba kayo? Hindi na tayo bata para maniwala sa kanila. Kailan pa tayo magdidesisyon ng sariling atin? Kung uugod-ugod na tayo? Ewan sa'yo, ang dami mo talagang palusot eh. Pero pag ito napagalitan tayo, lagot ka talaga sa amin ni Lalay. Numisi ako dahil mukhang napapayag ko sila nito sa gusto ko. Inulit ko pa nga sa kanila kung pumapayag na ba sila sa gusto ko. Sabi nila, oo raw, basta sisilipin lang daw namin mula sa malayo yung ilog. Oo, sisilipin lang natin. Kailan ba? Bukas na bukas kaagad. Ano bukas ka agad? Wala na silang nagawa kundi ang pumayag. Maaga akong natulog dahil excited akong pumunta sa ilog at tanghaling tapat ang napag-usapan naming oras. Dahil sa ganung oras, tulog ang mga tao sa bahay. Kaya makakaalis kami nang hindi nila malalaman. Pero sa sobrang excited ko, madaling araw pa lang ay gising na ako. Hindi na ako nakatulog nito. Kaya nagpasya muna akong bumaba sa bahay. Pero nang nasa balkonahe na ako, isang tao yung nakita ko naglalakad papasok sa gubat. Daanan yun papunta sa ilog. Hindi ko lang gaanong nakita at nakilala dahil nakatalikod to. Pero kung gumalaw siya, ay parang magkapareho sila ni Lolo Braulio. Nagdesisyon akong sundan to kahit madilim pa. Pagkarating ko sa talahiban, hindi ko na siya nakita pa. Kaya naglakad pa ako hanggang sa makarating na ako sa bukana ng ilog. Natatanaw ko na rin yung tubig, pero sobrang dilim pa. Nagdadalawang isip na ako kung tutuloy pa ba ako nito. Dahil hindi ko na makita yung sinusundan ko. Kaya sa takot, ay nagpasya na lang akong bumalik. Pero pagkarating ko sa bakuran, naabutan ko na si Lolo na naglalakad papasok sa pinto. Kaya napakunot na ako ng noo. Sobrang aga naman ni Lolo gumising. Anong ginagawa niya ng ganitong oras? Siguro nag-e-exercise yun. Nang maabutan ko siya, nagulat pa to nang makita niya akong gising na. Tinanong ko siya kung saan siya galing, pero hindi niya ako naririnig. Kaya hinayaan ko na lang. Nagkape na lang ako hanggang sa sumikat na ng tuluyan yung araw. Si Lolo naman,
Natanaw ko sa bakuran habang hinahasa yung itak niya. Dinampot ko yung kape ko at saka lumapit sa kanya. Lo, anong ginagawa mo? Ano ka mo? Masagwa ako? Hindi po. Ang sabi ko, anong ginagawa mo? Abay naghahasa ng itak. Hindi mo ba nakikita? Pambihirang bata to, oh. Malabo na ata mata mo eh. Ikaw nga po, bingi. Ano? Bungi ako? Kumpleto pa rin ang ipin ko dahil nakapostisyo na ako. Wala naman ako sinabing bungi po kay Lolo. Ang sabi ko po, hindi po kayo nakakarinig ng maigi. Hindi na ako makatindig ng maigi. Malamang nakukuba na ako eh. Tignan mo ikaw pag tumanda ka. Kukuba ka rin, Miguel. Sige na po Lolo, alis na ako. Napupunta na sa malayo yung usapan natin eh. Ikaw yung babaho. Ha? Ewan ko sa'yo Lolo. Hindi ko na siya sinagot at tuluyang umalis na lang sa pwesto niya. Nang sumapit na yung tanghali, pabulong na kami nag-usap-usap ng dalawa kong pinsan. Sabi nila, magdalaro kami ng patalim in case of emergency daw. May flashlight din kaming dala nito para raw sigurado kung sakaling abutan kami ng dilim sa daan. Pagkatapos kumain, agad na kaming lumarga. Mabuti na lang wala si Lolo sa rocking chair niya, kaya nakalabas kami ng walang kahirap-hirap. Nakapwesto kasi ito malapit sa pintuan at nakaharap din sa gubat na daanan papunta sa ilog, kaya makikita niya kami kung sakaling nakaupo siya rito. Dalian mo, Lalay! Ang bagal mo talaga! Shh! Ang ingay niyo naman! Maririnig tayo ni tita! Itong si Dodoy kasi ubod ng ingay. Parang babae, putak ng putak. Nang mapasok na kami sa gubat, dito na kami nakahinga ng maluwag. Lingon ako nito ng lingon sa paligid. Baka kasi makita ko ulit yung taong nakita ko kaninang madaling araw. At iniisip ko rin kung ano kayang ginagawa niya ng ganong oras dito. Panigurado akong sa ilog din ang punta niya. Hindi ko na lang talaga siya naabutan. Uy, Miglot! Anong nililingon-lingon mo dyan? Dalian mo kaya sa paglalakad? Wala. Kanina kasing madaling araw nagising ako eh. Nang lumabas ako, may nakita akong taong pumapasok din dito. Ewan ko kung sino. Basta sigurado akong papunta rin siya sa ilog. Namamalikmata ka lang, Miglot. At sino namang siraulong taong pupunta sa ilog sa ganung oras, no? At mag-isa pa? Di kinain siya ng mga gutom na buhaya dun. Ewan, malay mo trip niya. Pero sa isip ko, hindi ako pwede magkamali sa nakita ko. Pagkarating namin sa gubat, medyo madilim na nga dito kahit tanghaling tapat pa. Marami kasing mga malalaking puno na nakatabon yung mga dahon sa lugar. Ilang minuto pa, nakarating na rin kami sa bukana ng ilog. Ayun na! Nakikita mo na ba yung tubig ng ilog, Miglot? O tara na, bumalik na tayo! Oo nga, bumalik na tayo. Total nakita mo naman na. Baka biglang lumabas pa yung buhaya tapos sabulin tayo rito. Sandali, ano ba kayo? Sayang naman kung babalik agad tayo. Pwede bang lumapit pa tayo ng konti doon? Masyado tayong malayo eh. Hindi ko gaano makita yung tubig ng ilog eh. Napakamot lang ng ulo yung dalawa sa kulit ko nito. Pero pumayag din naman silang lumapit pa kami. Mga 10 dipa na lang yung layo namin sa ilog. Napakatahimik ng tubig nito. Patunay lang na malalim to. Pero maya-maya lang, may biglang sumigaw sa hindi kalayuan. Nang mapatingin kami sa bandang unahan namin, isang matandang babae ang nakita namin. Hila-hila nito sa tubig yung isang lalaking sumisigaw. Uy, Miguel! Saan ka pupunta? Sandali mga pinsan, mukhang hindi normal na tao yan ah. Baka yan yung tinutukoy ni Lolo na aswang. Nagtago kami sa halaman at puno habang pinagmamasdan ng matanda. Ilang sandali pa ay biglang umahon ng malaking buhaya at pinagtulungan nilang kainin yung taong yon. Napatulala kaming tatlo at pare-parehong hindi makagalaw sa kinatatayuan namin. Hanggang sa napatingin sa amin ng matandang babae na nanlilisik ang dalawang mata at saka pumangil to. Tutututakbo! Hinila ko na si Lalay na nito'y nakatulala pa rin. Tumakbo na kami ng mabilis. Kita ko namang sumunod sa amin ng matandang babae. Walang humpay pa rin ang takbo namin. Hanggang sa makarating kami sa isang kubo, malapit lang din sa tabi ng ilog. Dito na kami nagtagong tatlo. Pero halos pumutok yung baga ko dahil sa amoy na nakakasulasok. Sobrang lansa na animoy katayan ng mga hayop. Isa pa, sira-sira at marupok na rin ang bahagi ng kubo. Maya-maya pa ay nararamdaman na namin yung kaluskos na nagmumula sa labas ng kubo. Nang sumilip ako sa siwang, ay agad ko nakita ang matanda. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito. Dito ko lang napagtanto na may malaking peklat pala to sa mukha. Para bang tinagato dati ng isang matalim na bagay. Ano nang gagawin natin? Natatakot na ako. Shh! Huwag kang maingay, Lalay! Nandiyan na siya! Maganda na kayo. Papasok na siya. Mali yatang pumasok tayo sa kubong to. Mukhang dito siya nakatira. Marahan tong lumapit sa kubo. Nang maramdaman kong nasa pintuan na to, dito ko na sinabihan ng dalawa kong pinsan na tumalon na sa bintana. Sige na! Lumabas na kayo! Ako nang bahala dito! Pipigilan ko yung pinto hanggang sa makalabas kayo! Sigurado ka, Insan?
Oo, sige na! Tara na, Lalay! Nang buksan ng matanda ang pinto, ay sako naman to pinigilan ng buong lakas. Nakita ko namang sumampa na si Dodoy sa bintana. Mabilis lang siyang nakalabas. Tapos tinulungan naman ito si Lalay na makaakyat. Ako naman ay halos mapigtas na ang ugat sa kakapigil na bumukas ang pinto. Pero dahil sa kaba ni Lalay, ay nahulog to pabalik sa sahig. Aray ko! Diyos ko ka naman, Lalay! Bangon, bilis! Ito kamay ko! Hawakan mo! Bilisan nyo na! Hindi ko na kayang pigilan to! Masyado siyang malakas! Nagwawala na kasi to habang tinutulak yung pinto. Nang makita kong nakasampan na si Lalay, ay nakahinga na ako ng maluwag. Ilang segundo pa, ay tuluyan na tong nakalabas. Bumuelo lang ako, at saka mabilis na sumunod sa kanila. May katangkaran naman ako, kaya bago pa man makapasok ang aswang, ay nakatalo na ako sa bintana palabas. Ang akala namin ay matatapos na ang habulan, pero nagkamali kami. Dahil mabilis ding lumusot yung aswang sa bintana para habulin kami. Ang bihirang buhay to, oh. Takbo ulit! Kasalanan mo to, Insan eh! Sabing delikado dito eh! Ayaw mo kasing maniwala! Ikaw talagang mananagot sa mga magulang natin pag may nangyari sa ating masama, Miglot! Kahit hingal na sa kakatakbo, ay nagawa pa rin nila akong sisihin sa mga nangyayari. Pero tama nga naman sila. Dahil simulat sa pool, ako naman talaga may pakana ng lahat ng to. Ito na nga yung sinasabi nila, na baka idadamay ko na naman sila sa kapahamakan. Ng mga oras na to, ay sinusubukan naming makalayo habang hinahabol ng isang mabangis na aswang. Huwag kayong mag-alala! Akong bahala sa inyo! Ililigtas ko kayo! Sinaulo ka talaga, Miglot eh! Ano akala mo sa sarili mo? Superhero? Mag-isip ka ng paraan kung paano natin maliligaw tong matandang aswang, Miglot! Napapagod na ako sa kakatakbo! Pasigaw na kami nag-uusap nito dahil hindi na kami magkarinigan ng maayos. Mabuti na lang ay mabilis kaming tatlong tumakbo. Noong mga bata pa lang kasi kami, ay sanay na kami sa takbuhan. Nag-isip ako ng paraan kung paano namin matatakasan ng matandang aswang na to. Maghiwalay tayo, Dodoy! Isama mo si Lalay! Ako nang bahala magpahabol sa aswang! Seryoso ka ba? Oo! Sige na! Sige, sabi mo eh! Tara na, Lalay! Agad ako nagdahan-dahan ng takbo. Nang makita akong malayo na ang dalawa, dito na ako lumiko. Ako naman ang pinunterian ng aswang. Wala akong choice kundi ang manatili sa loob ng gubat at tumakbo ng mabilis para makalabas ang dalawa kong pinsan. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang na wala nang sumusunod sa akin. Kaya napatigil na rin ako para umupot magpahinga sa isang malaking puno. Malakas ang ihip buga ko nito habang ang dalawa kong mata ay alerto sa paligid. Binunot ko na yung baon kong patalim at saka mahigpit na hinawakan to. Mula sa kinauupuan ko ay natatanaw ko pa rin ang ilog. Nakakatakot ang katahimikang dala nito. Malas namang bakasyon to. Mabubuhay pa kaya ako rito? Kung baka magiging merienda na ako ng buhay at aswang na yun Ilang sandali pa ay nagpasya na akong tumayo para lumabas ng gubat. Marahan lang ang lakad ko nito habang pinapakiramdaman ng paligid ko. Pero nang dumako ang paningin ko sa talahiban, nasipat ko ang aswang na mariing nakatingin sa akin at handa na tong sumugod. Putik na to! Pag minamalas ka nga naman! Muli akong tumakbo ng mabilis palayo pero biglang sumabit yung kanang paa ko sa ugat ng isang puno dahilan para mawalan ako ng balanse at tuluyang matumba sa lupa. Namilipit ako sa sakit at agad na hinawakan ng dibdib ko na siyang tumama sa tumbang puno. Pero gumapang din naman kaagad ako at saka sinikap na makatayo. Pero bigla na lang may humawak ng paa ko at hinila ako nito pabalik sa ilog. Nang tinignan ko kung sino to, nakita ko yung matanda na hila-hila na ako. Hoy! Bitawan mo akong halimaw ka! Wala akong sagot na natanggap mula sa kanya. Patuloy lang niya akong hinihila. Panay naman ang hawak ko sa mga ugat na madadaanan namin. Pero nabibitawan ko lang to. Isinaksak ko na rin ang hawak kong kutsilyo sa mga ugat pero nabubunot lang to sa lakas niya. Sinisipa ko pa to pero parang hindi siya nakakaramdam ng sakit. Hanggang malapit na kami sa tubig at dito na ako kinabahan ng todo. Siguradong wala na akong taka sa buhaya kapag nagkataon. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa ilog. Hoy! Bitawan mo ako, matanda ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Mukhang ang sinapit ng lalaki kanina ay sasapitin ko na rin. Maya-maya pa ay nakikita ko na ang buhaya na lumalangoy palapit sa akin. Nagsisisigaw na ako nito ng tulong pero walang nakakarinig. Tama nga ang mga pinsan ko. Walang makakarinig sa'yo sa oras na nandito ka sa ilog. Dito ko na napatunayan na totoo nga ang sinasabi nilang halimaw ang nakatira sa ilog na to. Ilang segundo pa ay naramdaman ko na ang pagkagat sa akin ng buhaya. Dito na ako binitawan ng matandang to. Sa hita ko bumuo ng ngipin ng buhaya. Dito ko lang naalala ang hawak kong patalim. Kaya nang matsyempohan ko to, agad kong sinaksak ang dalawang mata nito.
Bumaon to sa mga mata niya, dahilan para mabitawan niya ako. Hindi pa naman malala ang sugat ko nito, kaya nagmadali akong gumapang paahon sa tubig. Pero hinarang naman kaagad ako ng aswang. Hinawakan niya kaagad ang balikat ko para mapigilan ako at sabay tulak sa akin para mapahiga ako sa lupa. Kaagad siyang pumaibabaw sa akin habang sakal-sakal ang leeg ko. Tumutulo pa ang malapot na laway niya sa mukha ko. Nang susunggaban niya na ako para kagatin, hinarang ko yung mukha niya ng kamay ko at saka tinulak palayo ang ulo niya sa akin. Lumayo ka sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Paunti-unti na rin ako nanghihina nito dahil na rin sa hita akong dumudugo na kinagat ng buhaya. Idagdag mo pa yung mabigat na katawan ng aswang na nakadagan sa akin nito at ang dalawang kamay nitong sumasakal sa leeg ko. Bumabaon na rin ang mga matutulis itong kuko sa balat ko. Hindi na rin ako makapagsalita nito dahil dahan-dahan nang nanlalabo ang mga paningin ko. Pero bigla akong nagulat dahil biglang bumulag tayong aswang padagan sa akin. Agad ako nagtaka at nakahinga ng maluwag. Nang tumingin ako sa paanan ko, nakita ko ang dalawang pinsan kong nakatayo. Kasama na nila si Lolo Braulio na may hawak ng itak nito. Ayos ka lang ba, Apo? Opo, Lolo. Insan, okay ka lang ba? Ano sa tingin mo? Alisin mo na nga tong matandang aswang na nakadagan sa akin. Tulungan mo ko, Lalay. Itayo natin si Miglot. Dumudugo na yung hita niya. Talian nyo ng tela ang sugat ni Miguel. Ako lang bahala sa aswang na to. Sa ako palang napagmasdan ng maigi ang patay na aswang nang hilain to paalis ni Lolo sa katawan ko. Pero nagulat kaming lahat dahil sa hindi malamang dahilan, biglang naluha si Lolo. Papapaalam, Belenda. Patagal kitang itinago dito upang malayo ka sa mga tao. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ko hahayaang saktan mo pati ang mga apo natin. Patawad, mahal ko. Agad kami nalitong tatlo sa narinig namin mula kay Lolo Braulio. Tinawag nitong Belenda ang matandang aswang. Ito ang pangalan ng lola namin. Umupo to sa tabi ng bangkay at saka hinipo ang mukha ng aswang. At hinalikan niya ang noon nito bago niya pinapikit ang dilat ng mga mata nito. Dito ay unti-unti ko nang naiintindihan ng lahat. Sino siya, Lolo? Kilala niyo po ba siya? Dito na tumayo si Lolo upang ipagtapat sa amin ang lahat. Ang matandang aswang na to ay siya daw ang Lola Belenda namin na asawa niya at matagal niya na tong itinago sa aming lahat dahil sa naging kondisyon nito. Po, paano nangyari yun, Lolo? Ipinagbubuntis ng lola nyo ang ama ni Miguel. Nang may makaaway akong isang mangkukulam. Isa ako sa tumulong dati upang mapatay ang mangkukulam na yon. Pero bago tutuloy ang lagutan ng hininga, nagawa pa niyang isumpa ang lola nyo. Itinaga niya sa bato na magiging halimaw ang lola nyo sa oras na isilang niya ang bunsong anak namin. Wala sa isip ko na mangyayari yon, pero nagkamali ako. Hindi ko inakala na magkakatotoo ang sumpang ipinataw niya sa kanya. Pero bakit niyo inilihim sa amin, Lolo? Bakit hindi alam nila papa at mga kapatid niya to? Sinadya akong huwag sabihin, kaya gumawa na lang ako ng paraan para mailayo ang lola nyo. Itinago ko siya rito sa ilog, kasama ang anak ng buhaya na nahuli ko. Dahil sa paniniwalang madaling magkakasundo ang uri nila para hindi na kailangan lumabas ng lola nyo sa gubat na to at para hindi siya mapatay ng mga tao. So ikaw palang dahilan kung bakit may mga buhaya dito, Lolo? Oo, ginawa ko yun para pagtakpan ang pambibiktima ng lola nyo sa mga tao para mabaling sa buhaya ang lahat. Ngunit isang araw, hindi ko na mapigil ang lola nyo. Pati ako inaatakin niya na rin. Hindi niya na ako nakikilala. Ikinulong ko siya sa kubo at saka itinali para hindi makalabas. Pero nagagawa pa rin itong makaalis sa kubo. Hindi kami makapaniwala tungkol sa buhaya at sa lola naming aswang. Pero naliwanagan kaming tatlo na hindi totoong nawala si Lola Belenda, kundi inilayo to ni Lolo at itinago sa mga tao dahil naging halimaw to. Kaya pala noong mga bata pa lang kami, mahigpit niyang ibinibilin sa amin na huwag pumunta sa ilog na to kahit na minsan ay pumupuslit pa rin kami rito. Sabi ni Lolo, nakikilala pa raw ni Lola ang mga kamag-anak niya dati kaya hindi niya to sinusugod. Pero nitong mga nakaraang taon daw, naging agresibo si Lola. Hindi ko maisip na sa ganung kahabang panahon, nagawa niyang maitago si Lola Belenda sa aming lahat. Bilib ako sa naging determinasyon ni Lolo. Kung sa bagay, kung mahal mo talaga ang isang tao, magagawa mo ang mga bagay na mahirap paniwalaan. Dito ko lang din napatunayan na si Lolo Braulio nga ang nakita ko noong madaling araw na pumunta sa ilog. Nagpanggap lang din tong bingi at uugod-ugod. Pero ang totoo ay malakas pa to sa kalabaw. Inilibing naming apat si Lola Belenda sa tabi ng ilog.
Hiningi rin sa amin ni Lolo na itago na lang daw muna ang tungkol dito para hindi na rin magkagulo ang pamilya namin. Pero nitong taong 2011 ay namaalam na si Lolo Braulio. Pero ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon ay may permiso din ng dalawa kong pinsan na kapwa nasa abroad na. Hindi ko alam kung maniniwala kayo rito pero may mga article na napublish dati tungkol sa buhay at aswang na halos pareho na nasaksihan namin. Pero ang mahalaga ngayon, napalaya ko na rin ang kwentong matagal na naming itinago dahil sa paniniwalang na baka walang maniwala sa karanasan naming to.